Ika-10:15 ng umaga noong ika-11 ng Abril 2026, isang bagong kayusang militar ang itinatatag gamit ang bagsik ng bakal sa gitna mismo ng Middle East. Kung titingnan mo ang maritime map na mundo sa sandaling ito, isang maalamat na pangalan ang opisyal ng naglaho. Ang Strait of Hormuz, ang lalamunan ng pandaidigang daloy nga enerhiya na may bitbit na 1,5 gram supply ng krudo ang buong mundo, ay mayroon ng bagong bansag na puno ng dangal at hamon, ang Strait of Trump. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagbabago ng heografiya sa papel, kundi isang matibay na pagpapatunay nga ganap na dominasyon ng hukbong dagat nga Estados Unidos. Sa mga sandaling ito, mahigit 3,200 na barkong pangkargamento ang napapalibutan ng isang dambuhalang sipit na bakal mula sa supercarrier na USS Tripoli. Ginagawa nitong isang nagbabagang battlefield ang dating tensyonadong karagatan kung saan ang hininga ng digmaan ay damang-dama sa bawat hampas ng alon. Ang kaganapan ng pagpapalit pangalan sa kipot ay parang isang hudyat na putok ng baril na nagbabalita ng isang panahon kung saan ang lakas ng kalamnan at teknolohiyang stealth ang muling huhubog sa lahat ng hangganan. Habang ang internasyonal na komunidad ay gulat pa rin sa pahayag mula sa Washington, sa Lebanon naman ay nagsimula na ang isang tunay na military earthquake. Ang command system ng Hezbollah, ang pinakamapangyarihang armadong organisasyon sa rehiyon, ay gumuho na parang domino. Ang mga tumpak na decapitation strike sa bawat metrong kwadrado ay nagresulta sa ganap na paglaho ng lahat ng mga senior assistant ng liderato ng organisasyong ito sa loob lamang ng isang tahimik na gabi. Ang operasyong tinatawag na 14 Golden Days ng Israel ay opisyal nang pumasok sa yuktong paglipol na ginawang mga uling at guho ang lahat ng mga matitibay na kuta at mga underground bunker na dati ay tila hindi mapasok. Ngunit paano na ba naisagawa ng mga Allied Forces ang mga perpektong atake na hindi man lang nagbigay ng pagkakataon sa kalaban na lumaban? Bakit ang bawat pinakasopistikadong pinagtataguan ay nalantat sa loop lamang ng ilang segundo? Ang lihim ay hindi lamang nasa mga bunker buster bombs, kundi nasa isang satellite network na bumabalot sa kalangitan kung saan ang bawat metrong kwadrado ng lupa at bato ay sinisilip ng isang eye of God na hindi kailanman natutulog. Kung sa kipot na ipinangalan sa ika-47 na Pangulo ang Estados Unidos, ay pinapakita ang lakas sa pamamagitan ng mga dambuhalang fleet sa ibabawong dagat. Sa kabisera naman ng Beirut sa Lebanon, ang kamatayan ay dumarating sa mas tahimik at mas malamig na paraan. Ang gabing iyon ay isang gabing walang tulugan para sa mga military elite ng Middle East. Habang ang mga underground bases ng Hezbollah ay nagtitiwala pa rin sa matitibay na defense systems na binuo sa loob ng ilang dekada, isang kakilakilabot na senaryo ang naganap ng walang anumang sirena ng babala ang tumuno. Ang lahat ng senior assistants, ang mga pinakakanang kamay ng pinakamataas na leader ng Hezbollah ay sabay-sabay na naglaho sa loob lamang ng ilang saglit. Hindi ito ang mga karaniwang pag-atake ng artilya, kundi mga malupit na surgical strikes na direktang tumama sa central nervous system ng resistance organization na ito. Ang dagundong gadget engine ng F-15A Strike Eagle ay humati sa kalangitan sa itaas ng military bases. Ngunit sa katotohanan, ang trahedya ay nagsimula na matagal na bago pa iyon. Ang Elite Special Forces Units ay pumasok na ng malalim sa likuran ng kalaban ilang linggo na ang nakalipas, tahimik na tinutukoy ang target at naghihintay ng tamang panahon para pasabugin ang mitsa. Ang pagbagsak ay naganap sa isang hindi sukat akala na paraan. Sa loob ng wala pang 24 oras, ang isang dambuhalang military entity na kilala sa disiplinang bakal at makapal na sikretong network ay biglang naging isang halimaw na walang ulo. Ang mga combat units sa frontline ay ganap na nawalan ng kontak sa headquarters. Ang mga underground fiber optic networks ay tinamaan ng mga suicide drones sa mga pinaka-critical na points na nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa lahat ng koordinasyon. Ang takot ay kumalat ng mapagtanto nga natitirang commander na tila bawat hakbang, bawat salita, at maging ang bawat hininga nila sa ilalim ng lupa ay binabantayan. Ang bagong henerasyon ng bunker buster bombs ay nagpatunay na walang kapal ngang lupa o bato ang sapat na makakaprotekta sa mga nasa target list na. Ang tanging tanong na natira sa mga guhong Beirut sa sandaling ito ay hindi kung sino ang papalit, kundi paano nakita ngang Israel ang lahat ng layer ng seguridad na iyon para magpakawala ng isang perpektong dago ng kamatayan. Nang ang langit ng Beirut
ay punit-punitin ng dagundong ng lumang henerasyon ng fighter jets. Kakaunti lamang ang nakapansin na ang tunay na mga tagahatid ng kamatayan ay kumikilos sa ilalim ng ganap na katahimikan. Iyon ang Fidoring F-35B Lightning II, ang Ghost of the Sky na lumilipad mula sa bungong USS Tripoli. Sa operasyong ito, ang mga F-35B ay hindi na lamang naktatago sa ilalim ng pure stealth mode, kundi lumipat na sila sa isang mas nakatatakot na estado, ang beast mode. Sa estadong ito, ang lahat ng limitasyon sa karga nga armas ay tinanggal. Ang bawat fighter jet ay bitbit ang nga dambuhalang bunker buster bombs na tumitimbang ngang hanggang 2 tonelada, isang uri nga armas na sadyang idinisenyo para durugin ang pinakamatitibay na underground bunkers. Isipin ang isang espesyal na blok ng bakal na bumubuluso mula sa taas na libu-libong metro na may maximum velocity, tumatago sa 12-12 ng metro ngang reinforced concrete bago sumabog. Isang dambuhalang dami ngang pampasabog sa loop mismo ngang operation center ngang kalaban. Ang mga underground basements na dati ay ipinagmamalaki ng Hezbollah ay naging mga mass graves sa ilalim ng matinding pressure ng firepower ng Estados Unidos at Israel. Hindi lamang limitado sa kakayahang tumagos sa lupa, ang mga F-35 Squadron ay bitbit din ang stealth anti-ship missiles na LASM. Ito ay isang matalinong armas, may kakayahang automatikong kilalanin ang pinaka-importanteng target sa fleet ng kalaban nang hindi nangangailangan ng tulong ng tao. Sa gitna na dandang barkong pandakma na Iran na nakadeploy, automatikong lalampasan ni LRASM ang nga maliliit na target para piliin ang tamang command ship o helicopter carrier para itama ang dago mula sa layong daan-daang milya. Ang lakas ng USS Tripoli sa sandaling ito ay hindi na lamang isang ordinaryong amphibious assault ship, kundi kumikilos na ito bilang isang light aircraft carrier na may malupit at tumpak na lakas ng pag-atake. Ang matinding init mula sa vertical takeoff engines ay tumutunaw sa aspalto ng mga forward bases, na lumilikhang isang eksenang parang sa mga sci-fi movies tungkol sa katapusan ng mundo. Ang presensya ng mga kway tunay ito sa kalanghitan ng Middle East ay hindi lamang isang babala kundi isang pagpapatunay na ang panahon ng close-range artillery duels ay tapos na at nabigay daan na sa mga stealth strikes na kayang lumipol ngang isang buong fleet sa isang scan lamang ng radar. Gayunpaman, para ang mga bombang ito ay mahulok ng tumpa sa target sa gitna ng mga tuyong kabundukan at mga nakatagong bunker, kailangan ng Allied Forces ng isa pang uri ng armas, isang bakay na hindi naklalabas ng tunok na paksabok. Ngunit may kakayahang makita ang lahat ng lihim ng kalaban. Ang apoy na ibinubuhos mula sa langit ay ang huling habang lamang ng isang malupit na pangangaso na nagsimula na libu-libong kilometro sa kalawakan. Bakit ang lahat ng pinaka-sopistikadong pagsisikap sa pagbabalat kayo ngang Iran at Hezbollah ay bigong-bigo? Ang sagot ay nasa isang satellite network na tahimik na bumabalot sa planeta kung saan ang nga Eye of God ni Elon Musk ay kumikilos sa isang ganap na bagong level. Ang Starlink Generation 3 ay hindi na lamang isang tool para sa global internet. Opisyal na itong naging pinakanakatatakot na military target designation system sa kasaysayan. Noong nakaraan, ang mga missile launcher ay nakakapagtago sa ilalim ng mga tap na plastik o mga layer ng camouflage na ginagaya ang lupain upang linlangin ang mga tradisyonal na radar. Ngunit sa mga electro-optical sensor at multi-layer ay sa radar ng Starlink Generation 3, ang lahat ng hangganan ng military privacy ay tuluyan ng nabura. Ang mga infrared sensor na ito na napaka-sensitibo ay may kakayahang makakita sa loob NJ mga plastic na takip, natutukoy ang kahit pinakamaliit na daloy ngang init mula sa mga electronic device o mga makina na naghihintay nga utos. Kahit ang mga missile launcher na nasa malalim na bahagi nga tuyong kabundukan ay hindi nalihim. Sa bawat oras na may ipinapadalang signal, ang low orbit satellite system ay agad na maglalok at ang coordinate ay tumpa hanggang sa bawat metrong kwadrado. Ang data na ito ay hindi lamang ipinapadala sa headquarters sa Washington, kundi direktang dumadaloy sa mga fighter jets at mga destroyer na nagpapatrolya sa Strait of Trump. Sa real time, ang kaway ay nahaharap ngayon sa isang malupit na katotohanan. Sa mismong sandali na maghanda silang magpaputok, ang kanilang lokasyon ay nasa listahan na para lipulin ng huwalak ng Allied Forces. Ang kawalan ng magagawa ay bumabalot sa Revolutionary Guard habang ang kanilang mga radar guidance stations
ay patuloy na nane-neutralize ng mga modernong electronic warfare equipment, habang ang kalaban naman ay nakakakita sa bawat sulok ng war map. Ang kombinasyon ng lakas ng bakal na huwalak at makabagong space technology ang lumiha ng isang ganap na dominasyon sa labanan. Nang malantad ang lahat ng mabangka at malok ang lahat ng launcher, natantong Iran na wala na silang anumang lihim na baraha na may lalatak sa negotiation table, at sa sandaling ito sa Islamabad, isang ultimatum ng buhay at kamatayan ang inilatak na nagpipilit sa Tehran na pumili para sa kanilang kaligtasan. Habang ang huwalak ay humahati sa langit ng Lebanon at ang mga satellite ay tahimik na naglalok ng target mula sa kalawakan sa kabisera ng Pakistan na Islamabad, isang panibagong labanan ang nagaganap sa negotiation table. Ang atmosfera dito ay napakabigat at nakakasakal na ramdam nga tao ang init ng isang engkwentro para sa buhay. Ang kinatawan ng Tehran ay nahaharap sa mga kahilingang hindi maaring tawaran mula sa Estados Unidos sa isang senaryong inihanda ng Washington upang isuko ang kalaban. Si Vice President Pence ay naroon kasama ang nga senior security advisors upang ilatag ang nga kondisyong napakahigpit hanggang sa sukdulan. Hindi na naghahanap ang Estados Unidos isang lumangguri peace agreement. Humihingi sila isang unconditional surrender sa aspetong teknikal at militar. Ang sentro ng ultimatum ay nakatuon sa dalawang nakamamatay na kahinaan ng Iran. Ang buong stockpile ng uranium ay dapat isuko sa International Allied Forces at ang kanilang naval fleet ay dapat ganap na umurong mula sa mga estratehikong posisyon kung ayaw nilang mabura sa isang huwalak feast na nakahanda na. Ang malalim na pagkakahati sa loob ng pamunuan ng Iran sa sandaling ito ay nagsilbing pagkakataon para sa mga Western strategic planners. Matitinding hidwaan ang sumiklap sa pagitan ng mga general ng Revolutionary Guard at ng mga diplomat, habang si Foreign Minister Araghchi ay sinusubukang mahanap ng butas upang isalba ang rehimen sa pamamagitan ng dialogo. Ang mga general naman tulad nina Ahmad Wahidi ay mariing tumatanggi sa anumang kasunduan dahil alam nila na ang pagkawalan ng uranium ay nangangahulugan ng pagkawalan ng huling kalasak para sa kanilang kaligtasan. Gayunpaman, ang hindi natanto ng Tehran o natanto ng huli na ay ang negosasyon sa Islamabad ay isa lamang palabas na idinisenyo upang paktakpan ang dambuhalang military movements sa labas ng Strait of Trump. Bawat minutong lumilipas sa negotiation table ay oras para sa mga Arleigh Burke-class destroyers na lumapit sa firing position, para sa mga stealth aircraft na magkarga ng bala, at para sa mga special forces na tapusin ang target designation. Nilinaw ng Washington na ang pintuan ng diplomasya ay matagal nang nakasara at ang nagaganap sa Pakistan ay huling formalidad na lamang bago ang pag-activate ng absolute military power. Habang ang mundo ay naghihintay sa bawat metrong kwadrado sa Strait of Trump at sa mga bunker sa Lebanon, isang sorpresang steel punch ang tumama mula sa hilaga, libu-libong kilometro ang layo mula sa epicenter. Ito ay isang malinaw na patunay na ang modernong battlefield ay hindi nalimitado ng nga pambansang hangganan. Ang militar ng Ukraine, sa pamamagitan ng isang matapang at tumpak na atake, ay direktang nakialam sa Middle East chessboard sa pamamagitan ng pag-atake sa pinakamahalagang air defense system ng Rusya sa rehiyon ng Caspian Sea. Ang target ay walang iba kundi ang 9S-32 fire control radar na kilala rin sa panggalang Grillpan, ang Eye of God ng tanyag na S-300V defense system. Sa loob lamang ng isang bugso ng pag-atake gamit ang long-range suicide drones, ang radar station na ito ay sumabog, nagiwan ng isang nakamamatay na butas sa defense net na pumoprotekta sa mahahalagang energy infrastructure. Nang mabura ang Grillpan, ang lahat ng Russian air defense missile launchers sa rehiyong ito ay agad na nabulak, ginagawang inutil na tumpok ngang bakal ang nga bilyong dolyar na system sa harap ng nga stealth strikes. Ang dago na ito ay hindi lamang isang military loss para sa Moscow, kundi isang hiwa na pumutol sa daluyan ng dugo ngang buong aksis. Ang pagbaksak ngang defense system sa Caspian Sea ay patunay ngang pagkaubos ng military equipment at kakayahang protektahan ang mga alyansa nga Rusya. Sinamantala ng Israel ang butas na ito sa loob nga 14 golden days upang maksagawa ngang sunod-sunod na attacks. Hinaharangan ang lahat ng paksisikap na mapadala ng armas at gasolina mula sa Rusya at Syria patungong Lebanon. Ang supply ng bala at electronic components para sa Hezbollah at sa Iranian Revolutionary Guard ay malubhang naantala.
Sa kabisera ng Syria na Damascus, ang lokal na pamahalaan ay nananatiling tahimik, natatakot na ang anumang maling galaw ay gagawa sa kanila na susunod na target sa listahan ng Allied Forces. Ang hindi opisyal ngunit epektibong koordinasyon sa pagitan ng mga puwersa ng Ukraina at ng Allied Forces sa Middle East ay lumihan ng isang chain reaction na nagresulta sa sunod-sunod na pagkawasa ng mga logistical facilities ng Kawe. Ang lumang military order ay mabilis na naglalaho habang ang high-tech firepower ay nagpapatunay na walang lugar na ligtas mula sa malalalim na bunker sa Beirut hanggang sa nagliliyab na energy rigs sa Caspian Sea. Ang modernang timen ay hindi lamang pinagdesisyonan na mapongkapusta bombs o stealth missiles kundi pati na rin sa mga tuyong numao at financial tables. Habang ang bakal na huwalat ng Allied Forces ay nagsisimulang walisin ang military targets, isa pang sipit ang sabay na sumasara, ang economic pincher. Ang Washington ay napakawala ng isang dago na ang lakas ay hindi bababa sa mga 2 tonladang bomba. Ito ay ang babalain 50% taripa para sa anumang bansa na magtatangkang tumulong o magbigay ng mga piyesa sa militar ng Iran. Ito ay isang economic ultimatum na direktang tumatama sa global supply chains, lalo na matapos ang ngalabi nga Iranian suicide drones na nabaril sa hilagang ng Israel ay nakbunya ng isang nakagigimbal na katotohanan. Puno ang mga ito ng semiconductors at electronic chips na mula sa China. Ang mensahe mula sa White House ay napakalinaw. Hindi mo maring kasabayan sa kalakalan ang pinakamalaking ekonomiya sa mundo habang lihim na tumutulong sa Axis. Ang economic earthquake na ito ay agad na nagpayanig sa international shipping markets. Sa pintuan ng Strait of Trump, mahigit 3,200 dambuhalang barko ang napilitang dumaong, bumubuo ng isang lumulutang na lungsot ng mga ilaw sa gitnang gabi, naghihintay ng malalabasan. Ang war risk insurance cost ay jastaman. Jasang bilang na sapat upang sakalin ang tubuin anumang nangungunang shipping corporation. Maraming may-ari ng barko ang napilitang dumaan sa Oman na nagdulot NH pagbarasa daloy NH enerhiya sa mundo at nagresulta sa record high shipping rates. Ang pagtatatag ng absolute freedom of navigation sa Strait of Trump ay hindi lamang isang military act kundi isang mapagpasyang hakbang upang protektahan ang katatagan ng ekonomiya ng Estados Unidos at ng mga alyansa nito. Ang ilegal na pahingi ng baya sa pamamagitan ng cryptocurrency na ipinatupad ng Tehran nun ay ganap ng winakasan ng presensya nga lumulutang na kuta ng US Navy. Ngunit habang ang mga oil giants ay nag-alala sa kanilang kita, sa loop mismo ng bansang Islamiko, isang panibagong apoy ang sumisiklap hindi mula sa mga bomba kundi mula sa puteng mismong mamamayan na pagod na sa rehimen. Habang ang pressure ng huwalak mula sa labas ay sumasakal sa ekonomiya at militar ng Iran, isang apoy na mas matindi at malupit ang opisyal na sumiklap mula sa loop. Hindi na ito mga simpleng protesta kundi isang alon ng galit na kumalat na parang apoy sa kagubatan na hindi mapigilan. Nagbabantang sunugin ang pundasyon ng clerical regime na tumatagal ng ilang dekada sa mamalalaking lungsod tulad ng Isfahan at Shiraz. Ang atmosfera ay puno ng amoy ng pulbura at itim na usok mula sa mga nawasa na tanggapan ng gobyerno. Ang mamamayan ng Iran na matagal nang nagtiis sa pang-api at embargo ay hindi na nakatayo lamang sa takot. Nagsimula na silang kontrolin ang mga security headquarters at kumpiskahin ang malalaking bulto ng armas at kagamitang militar. Ang mga civilian armed groups ay nagsimulang gumamit ng swarm attack tactics na nagdulot ng gulo sa Revolutionary Guard. Kahit ang mga elite units ay pumasok sa kalagayan ng takot dahil hindi sila nakapahanda sa mga sorpresang atake sa likuran, ang pinakamalaking pagkakaiba ng pag-alsang ito ay ang presensya ng teknolohiya. Ang masasakyang may nakakabit na bagong henerasyon ng Starlink satellite transceivers na nagliliwanag sa kadiliman ng Tehran ay naging simbolo ng isang hindi mapipigilang information revolution. Ang lahat ng pagsisikap ng gobyerno na putulin ang internet o isolate ang impormasyon ay naging inutil sa harap ng satellite network ni Elon Musk. Ang mga mamamayan at opposition groups ay maari na ngayong mag-coordinate ng huwalok, magbahagi ng military coordinates, at mag-update ng mga kaganapan mula sa international front sa real time. Ang pagkakahati sa supreme leadership ng Iran ay umabot na sa rurok nito habang ang mga atake mula sa allied forces ay patuloy na bumubuhos.
Ang mga unit ng Revolutionary Guard ay nagsimulang mag-desert ng maramihan upang sumali sa revolusyon, iniwan ang kanilang mga armored vehicle sa tabi ng daan. Ang tunog ng mga assault rifle na may folding stock ay humahati sa kadiliman gamit ang mga nagliliyab na tiyan ng apoy na hudyat ng pagbagsak ng isang lumang kayusan. Isang bagong kabanata nga saysayan ang isinusulat ng mismong katapangan ng mamamayang Iranian, kung saan ang lakas ng pagnanais para sa kalayaan ay direktang humaharap sa nga baril ng kalupitan. Gayon paman, sa gitna ng kaguluhang iyon, pinananatili ngang Washington ang isang huling iron fist, handang i-activate ang kinalabasan ng pagkawasa kung ang kaawi ay gagawin ng anumang aksyong lalampas sa hangganan. Ang langit at dagat ay nagbabagana, ngunit ang pinakamatinding pressure ay sa katunayan ay nasa ilalim ng daan-daang metrong tubig ng karagatan. Naglabas si President Donald Trump ng isang pahayag na nagpatigil sa hininga ng buong mundo. Anumang kilos na haharang sa kalayaan sa paglalayag sa kipot na ipinanggalan sa kanya ay sasagutin ng tactical nuclear firepower ng walang anumang babala. Ito ay hindi lamang isang banta, kundi isang military protocol na opisyal nang na-activate. Ang Virginia-class submarines ng US Navy, ang pinakatahimik at pinakanakatatakot na mga mamamatay tao, ay kasalukuyang tahimik na nakahimlay sa ilalim ng dagat, handang mapakawala ng mga cruise missiles na may mga espesyal na warheads patungo sa mga estratehikong pasilidad ng Tehran. Sa loob lamang ilang segundo matapos matanggap ang gutos, ang konsepto kami tactical nuclear weapons ay ganap ng binago ang laro. Hindi na ito armas en katapusan ng mundo na ginagamit upang burahin ang lungsod, kundi isang tool ng deterrence na may napakataas na katumpakan na idinisenyo upang lipulin ang mga command center sa ilalim ng lupa na hindi kayang abutin ng mga ordinaryong bunker buster bombs. Sa mga pangunahing nuclear facilities ng Iran, ang takot ay umabot na sa rurok. Ang lahat ng aktibidad ng uranium enrichment ay ganap ng natigil matapos ang coordination centers ay atakihin ng mga sopistikado at mapanganib na malware. Ito ay isang malawakang cyber attack na may mayos na koordinasyon kasabay ng military pressure na ginawang mga inutil na tumpok ng bakal ang mga bilyong dolyar na centrifuges mula sa loop ng hindi nangangailangan ng kahit isang putok ng baril. Ang dagundong ng gadget engine ay hindi natitigil sa kalangitan ng Gulf na parang isang musika na pamamaalam sa isang lumang panahon ng kalupitan. Ang US Marine Corps ay opisyal ng kontrolado ang mga estratehikong isla tulad Nega Kish Island upang magtatag nega isang hindi mapasok na firebelt na nagsasara sa lahat nega kilos nega naval forces nega kaway sa rehiyong ito. Ang katatagan ng Washington kasama ang presensya ng stealth firepower at ang multo ng tactical nuclear weapons ay ganap ng bumasag sa ambisyon ng mga diktador. Ang sitwasyon ay itinakda na at ngayon ang mundo ay napakalapit na sa mga huling oras ng mabilis na operasyon ng paglilinis. Ang nga dating nakutos ang pagpatay sa mga sibil ay kasalukuyang tumatakas sa kadiliman habang ang bitak ng teknolohiya at absolute military power ay dahan-dahang sumasara. Isang bagong kabanata ng kasaysayan ang isinusulat gamit ang bakal na huwalek, kung saan ang halagang kalayaan sa paglalayag at karapatang pantaw ang ilalagay sa unahan. Nagahanda para sa isang dakilang muling pagtatayo sa buong rehiyon ng Middle East. Ang operasyong 14 Golden Days na mapangwasak na huwalek ay patungo na sa mga huling sandali habang ang usok at alikabok mula sa mga bunker buster bombs ay nagsisimula ng humupa sa mga lambak na Lebanon. Isang bagong realidad ang malinaw na lumitaw. Ang mapa ang kapangyarihan sa Middle East ay ganap ng muling iginuhit. Ang nga dating naniniwala na maari nilang gamitin ang kalupitan at pang-api upang panatilihin ang lumang kayusan, ay wala na ngayong mapatataguan sa harap nga lakas ng makabagong military technology at katapangan ng mga mamamayan. Ang langit ng Lebanon ngayon ay ganap ng tahimik dahil wala na ang dagundong ng huwalok mula sa mga mobile missile launchers. Sa halip, ang naroon ay ang tahimik na presensya ng mga Heronte reconnaissance drones na patuloy na nagpapadalang data tungkol sa isang panahon ng kapayapaan na dahan-dahang nabubuo mula sa mga guho. Sa kipot na ipinangalan kay President Trump, ang daloy ngangis ay ganap ng nabuksan na nagdadala nga tatagan sa ekonomiya para sa buong mundo.
Ang mga aircraft carrier ng Amerika ngayon ay nakatayo doon bilang mga steel fortresses na nagpoprotekta sa kalayaan sa paglalayag. Isang hindi matitinak na simbolo ng bagong kaayusan. Binigyang diin ni President Donald Trump na ang mundo ay nakasaksi sa pinakadakilang muling pagtatayo sa modernong kasaysayan. Ang katarungan ay isinagawa sa pamamagitan ng absolute firepower, ngunit ang pangmatagalang kapayapaan ay itatayo sa pamamagitan ng kooperasyon at paggalang sa karapatang pantao. Isang pansamantalang gobyerno ng Iranian National Defense Forces ang dahan-dahang nabubuo na nangangako ng isang kinabukasan kung saan ang bansang ito ay hindi na magiging banta kundi isang maasahang partner ng international community. Ang gulong ng kasaysayan ay mabilis na umikot. Dinudurok ang mga malulupit na rehimen at nagbubukas ng isang maningning na kabanata para sa buong Middle East. Ang ngaaral tungkol sa lakas ng teknolohiya, ang katatagan ng katarungan, at ang pagnanais kang sangkatauhan para sa kalayaan ay maalala pa sa loob ng maraming dekada. Tayo ay patungo sa isang panahon kung saan ang dilim ngang pang-aapi ay itataboy ngang liwanag ng katotohanan at lakas ng pandaigdigang pagkakaisa. Salamat sa inyong oras sa panonood ng espesyal na programang ito. Ipabot ang inyong matalas na opinyon tungkol sa kinabukasan ng Middle East sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba ng video. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button ng channel na Radar Militar at i-on ang notification bell ngayon din, upang maging una sa pag-access sa mga eksklusibo at malalim na pagsusuri tungkol sa teknolohiya na digmaan at ang pinakamainit na pandaigdigang kaganapang politikal. Kami ay palaging sasama sa inyo upang i-decode ang lihim militar na nakatago sa likod ng bawat nagbabagang digmaan. Paalam at hanggang sa muli sa mga susunod na balita.